Welcome to Ratsadahan. Paalala mga karatsadahan, dito pag-uusapan natin ang issue at hindi ang tao. Kasabay ng pagbibigay ng ating opinyon bilang pagpapahayag katulad sa karamihan ng masang Pilipino. Sa madaling salita, ito ay ating reaksyon sa mga issue at ulitin ko, hindi sa tao. Kaya't magbigay ng opinyon, kuro-kuro at pag-aanalisa dito sa Ratsadahan. Matatandaan na si Senator Manny Pacquiao ay kumalat sa social media ang pagpapahayag nito na mas doble pa o mas sobra pa ang korupsyon sa ilalim ng Pangulong Duterte kumpara sa nakalipas na administrasyon ni Pinoy. Kasunod nito ay nagpahayag si Pangulong Duterte ng hamon kay Senator Pacquiao na ilabas nito ang binabanggit na korupsyon kabilang ang mga ahensya o tanggapan ng gobyerno. At ito nga ang pinaka-latest video ngayon na pahayag ni Pangulong Duterte sa naging patutsada ni Pacquiao kaugnay sa sobra at dobleng korupsyon. Panoorin natin. Wala hong hinawakang pera. So, maghanap pa si Pacquiao ng iba. Siya yung may sabi may korupsyon. So, it is his burden to identify the office and failing to do it, failing to prove his case na may corruption. So ayan, sinabi ng ating Pangulong Duterte na maghanap pa daw si Pacquiao ng iba pa dahil siya nagsabi ng korupsyon. Ibig sabihin maghanap pa daw si Pacquiao ng iba pang ahensya o tanggapan. Ganon rin lang na siya yung nagapagsalita na at nagsabi ng korupsyon. Ibig kaya sabihin nito ay dahil case closed na yung DOH issue? Kasi kung titingnan mo sa una nung nagpahayag si Senator Pacquiao ng korupsyon sa DOH ay mapapauo ka eh. Parang oo nga parang ganun. Pero bigla ring mapapailing ka. Kasi maglilitawan din sa social media sa dami ng nagpapahayag na nagkaroon na ng hearing sa Senate dati at walang natuklas siyang anomalya. Ano ba yan? Na kung saan sinasabi pa ng karamihan na absent na naman or wala si Pacquiao sa naturang hearing. Paano yan? Pero eto, in fairness naman, nilinaw naman ni Senate President Soto na may attendance naman daw doon at nandoon daw si Senator Pacquiao via virtual meeting or conference. Yan pala. Palapakan naman natin. Yun nga lang, parang walang matanda ng karamihan na nagtanong siya ng isang pangdiinan ba na, alam nyo yung katanungan para mapatunayan o mailabas ang anumang anomalya at korupsyon. Parang sinasabi ng ilan na hindi nila nakita yung ganong, yung alam mo yung diin ng tanong kasi pagka nag-i-interrogate ka, hindi ba? Ayun, yung mga ganon. Eto pa, sinabi rin ni Pangulong Duterte, Sinabi rin ni Pangulong Duterte na it is his burden, pasan, to identify the office. Kumbaga siya yung may obligasyon na i-identify or tuklasin or alamin ang opisina or isang tanggapan na may korupsyon. Yan, dito mapapaisip tayo kung ano ba ibig sabihin ng ating Pangulo dito kaya Senator Pacquiao. Hindi kaya ito ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte na bakit kung doble o mas sobrang korupsyon katulad ng sinasabi niya ay bakit yung DOH o DOKI issue lang ang binabanggit niya kung saan ito pa yung issue na natapos na ang hearing at sinasabi ni DOH Secretary Duque na nakapagpaliwanag na rin siya. So bakit yun lang? Hindi kaya yun yung ibig sabihin ni Pangulong Duterte rito? Na maghanap ka pa ng ibang tanggapan o uhensya, parang gano'n. Kasi case closed naman at ano pa yung DOH, ano pang alam mo yun, tapos na sa sa hearing yun eh. Tinalakay na yun sa Senado eh. Meaning to say, para siguro kay Pangulo, ay kung sadyang may nalalaman ka sa korupsyon or mga korupsyon, ay hindi lang sa DOH ang pwede mong banggitin. Kasi kung ako if ever ako na may knowledge, ako sa mga pinagsasabi kong korupsyon, kunyari ako. Ayan, ako na, kunyari lang. Ayan.
ay masasabi ko ang iba pang ahensya o tanggapan at hindi lang ang DOH, syempre. Kasi yung sobra, di ba na word? Yung doble o mas sobra pa na to the extent na hindi mo na makain. Or kahit sa anumang phrases kasi nagagamitin natin yung salita na ito, ano? Na kung saan ipapakita nito na marami ito. Ay mababanggit ko pa malamang ang ibang tanggapan o ahensya na may malalang korupsyon sana. Kasi kung sasabihin mo sobra or doble, syempre it's not only about the DOH issue. Marami pang iba dapat or mayroon pa sana na pangalawang example man lang. Pero dito sa kaso na ito bakit DOH lang? Ito kaya ang ibig sabihin ng Pangulong Duterte na it is his burden to identify the office? Kasi kumbaga maghanap ka pa ng iba, yun ibig sabihin siguro noon, no? Sa tingin lang natin kung ating i-analisa, or i-interpret yung mga ganyan. Kasi sa word kasi na sobra or let's say doubling corruption, it implicates that the subject may too much or too many. Yan. Pero bakit iisa lang binabanggit? Katulad ng sabi natin, DOH lang. Eh di dapat on the spot, di ba? Kung kung alam mo, marami kang alam, kung sobra-sobra ito at doble pa, kumbaga, on the spot or right there and then, ay masasabi mo pa ang ibang tanggapan o ahensya na may korupsyon. If it is, in case the matter of this subject is upon your knowledge. Iyon pala eh. Parang di ba? Well, kung ako lang din naman yan. Halimbawa lang. Well, anyway, sinabi naman daw ni President Duterte na siya mismo umamin. At nagsabi na malala daw ang korupsyon. So si President Duterte din naman ang nagsabi daw at umamin din sa kanya. Pero pwede sigurong sinabi din ni Pangulo yon, di ba? Kaya lang, ang system malamang, or baka, wow. Sinabi ito, but it was once upon a time. Parang fairy tale, once upon a time. Hindi, I mean baka malamang it was 3 years or 2 years ago kung saan nagsisimula ng makabuelo si President Duterte para puksain o bawasan ang korupsyon. Yun. So baka matagal na rin naman niya sinabi nung okay pa sila at pinag-uusapan kung paano maraming malalang korupsyon, doble-doble. Parang alam mo yun sobra-sobra mga ganyan korupsyon ngayon. So kinakailangan natin puksain. Baka yun naman yun. Hindi yung ngayon. Kasi sino ba naman ang eng-eng or engot na magsasabi ngayon sa ilalim pa ng administrasyon po. Tapos sasabihin mo na mataas o malala ang korupsyon? Ano ba yan? Marami na ngang hinuli at tinanggal sa pwesto na corrupt official. O, di ba? Maraming sistema ang binago sa mga ahensya ng gobyerno na naging involved sa korupsyon. So bakit ngayon mo pa sasabihin? Kung ako si Pangulong Duterte, bakit ako magsasabi ng ganon kung ngayon, di ba? Analisa lang Ngayon ito yung tanong sa mga karatsada natin. Ano sa tingin nyo? Sinabi ba ni Pangulong Duterte ngayong panahon na ito yan? O matagal na panahon na? O baka naman hindi? So i-comment nyo. I-comment nyo lang mga karatsada, Okay, next video tayo. You know, when you are a champion in boxing, it doesn't mean to say that you are a champion in politics. So he's blubbering his mouth, tapos na. I am waiting for resort for the next department that he would choose to investigate. Pero imbestigahan niya ito Upuan niya ito. Upuan niya ito, mag-imbestiga siya, huwag siyang padaloy-daloy. At kung meron man siya ibang kompromiso, ata yata he has a scheduled fight, but suddenly nag-back out. Probably he knows that
he is too old for that. And failing in his boxing career, kung matalo siya, he's a gunner actually. Kailangan manalo siya, pag tatalo siya. So ayan ano. Ano bang sinabi ni Pangulong Duterte naman dito? You know, when you are a champion in boxing, it doesn't mean to say that you are a champion in politics. Yan. Alam niyo kung bakit pumapalakpak tayo? Kasi itong pahayag na ito ni Pangulong Duterte, kung alam niyo malalim ito. Ha? Malalim. Malalim ang kahulugan nito, mga karatsyada. Alam niyo kung bakit? Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang naglagay kay Senator Pacquiao para sa posisyon sa politika ay dahil sa kasikatan niyang nakamit sa boxing. Yan. Palakpakan natin siya sa Yan. Kasi talagang pagdating sa boxing, talagang suportado ako dito. Wala akong masasabi Pero kung titingnan natin, base sa laman ng pahayag ni President Duterte, kung ating analisahin, yun hindi nangangahulugan na makakaakyat pa tayo sa mas mataas na posisyon pa katulad ng pagiging presidente ng Pilipinas. Bakit? Siguro kasi kung ako ang may titulo, kung ako lang, kanyari lang na naman, Pagdating sa boxing kasi mga karatsada, o kahit sabihin mo nang sa basketball, o kahit anong larangang pampalakasan, ang nakamit natin, nasa pedestal na tayo. Ultimo maging living legend tayo, kunyari sa basketball halimbawa, hindi ko pa rin magagawang maging presidente ako. Kasi alam nyo kung bakit. Alam ng mga mamamayan kung hanggang saan ang kapasidad natin. Yan, maging presidente sa Sports Association siguro, ay pwede pa. Pero dito, upang maging presidente, malabo. Hindi kasi seryoso, real talk Medyo malabo kasi kung ikaw ay mag-analyze at ikaw butante etong sasabihin mo sa isip mo except o maliban lang kung ang qualification ko, competency para pamunuan ang isang bansa ay nasa kapasidad talaga natin. Katulad ni Mayor Duterte dati or President Duterte ngayon, isang hukom, abogado, nagsilbing mayor ng ilang taon sa Davao at sa pagsisilbi niyang iyon ng matagal ay isang masasabing experience na matibay bilang isang namumuno ng bayan. Okay? Kung saan napatunayan nito na kaya niyang ibaba ang kriminalidad, na magkaroon ng takot na gumawa ng krimen ang lumalabag sa batas, naging maayos ang kanyang nasasakupan bago siya tumakbo sa pagiging presidente ng bansang Pilipinas. It requires qualification and competency. At dito sa qualification, kung saan ang titulo niya bilang abogado, hukom, ay isang halimbawa ng batayan natin. Di ba? Totoo yan. At ang competency nito, na ilang taong nagsilbi sa kanyang bayan bilang namumuno dito bago naging presidente, kung saan na isaayos ang kanyang nasasagupan, ay patuloy lamang na siya ay hasang-hasa bilang maging isang leader pagdating sa good governance. Yan. Kaya kahit hindi siya gano'n na nangunguna dati sa presidential survey, ay bumaliktad at siya ang naging nanalo. At siya yung naging presidente, siya yung nanalo. Di ba? Dati tinatawanan lang. Hindi. Dati tinatawanan lang. Ngayon, hindi yan pinalakpakan. At patuloy na pinapalakpakan. Dahil habang tumatagal during the campaign, kung matatandaan ninyo, ay nakikita ng masang Pilipino kung ano ang naging pamamalakad niya sa kanyang nasasakupan. Nakita kung gaano ito katalino. Nakita kung ano ang prinsipyo nito, kung ano yung tinatayuan nito para sa maayos na pamamalakad at pamumuno, para sa kapakanan ng bansa o nasasakupan nito, lalo na ang para sa taong bayan o mamamayan.
Di, totoo yan, nakita talaga ng mga botante. Kasi nagpapakita lamang ito na hindi bulag ang mamamayan. Na hindi nahadlang ang kahirapan at kakulangan ng edukasyon ng ilang mamamayan upang hindi makita at malaman kung sino ang karapat-dapat na iboto. Kaya kung tatakbong muli itong si Pangulong Duterte sa susunod na eleksyon bilang vice presidente, na kung saan ay kahilingan ng nakakarami, ay siguradong iboboto ito at susuportahan ng nakakarami rin. Puro nakakarami. Dahil maraming humahanga sa kanya at maraming nagnanais na siya ay muling tumakbo at maging vice presidente. Lalo na kung si Inday Sara Duterte ang magiging running mate nito upang maging presidente. Yan. Kaya kailangan niyang tumakbo para may matibay na kaagapay si Mayor Sara Duterte sa patuloy na pagbabago. Kung nanaisin ni Mayor Sara or Inday Sara na tumakbo bilang presidente at maging presidente ng ating bansa. Well, anyway, yung payo ni President Duterte, consider it as a friendly advice. Kasi ibig sabihin tulad niyan, pagdating sa boxing, kung matatalo ka pa sa boxing, parang lalo ka pang matatalo, lalo ka pang babagsak. Kasi kumbaga hindi mo ilaban yung yung pagiging fame mo pagdating sa politika, kasi compared to other politician, when it comes to accomplishment, syempre mas marami pa rin yung ibang mas marami pa rin yung accomplishment ng iba. At di hamak na, alam mo yon, kumbaga ikaw nandirito ka pa lang sa stage na ito. Parang ganun ang gustong puntuhin ni President Duterte. Yan. At syempre, since nakuha mo sa boxing yung kasikatan mo, kaya ka nandiyan, mag-ano ka muna, parang laylo ka. Dito pagka hindi kasi na-prove ni Senator Manny Pacquiao yung sinasabi niya na sobra at doble-dobleng corruption, mananatili, tama yung sinasabi ni Lacson, na mananatili yon sa mga mamamayan. So parang nagkakaroon lang tayo ng ng katulad ng sinabi rin ni Senator Pacquiao na may mga ibang interest din yung ibang tao. Well, siguro lahat naman pagdating sa sa politics, may mga kanya-kanyang interest din 'yan. Siyempre. Hindi ko sinasabing meron kang interest din, kaya halos nagkakagulo na sa partido, kaya nagkakaganyan dahil sa banggaan na nangyayari, So, yun lang masasabi natin. Take it as a friendly advice para hindi kayo watak-watak, hindi masisira kasi iba yung mayroon kang karamay, iba yung mayroong sumusuporta sa iyo, lalo na pag kayo naging successful naman yung partido ninyo, lalo na sa nakarang eleksyon, ay mag-stay kayo dyan at maging intact yung samahan ninyo. So ulitin natin, ang issue ang pinag-uusapan natin dito, hindi po yung tao. Yan. So dito sa Ratsadahan, ang inyong kuro-kuro, opinion, ay malaya ninyong maibigay or maipahayag. Basta't respetuhan po lamang. Yan lang po sa atin.